Pinagtaksilan. Itinapon sa dilim habang ang mga sakim ay nagdiriwang. Habang ang ama ay himbing sa koma, ang batang walang malay ay iniwan upang mamatay. Ngunit isang hamak na katulong ang naging kuta. Anak kita sa puso, hindi sa dugo. Ngayong nagbalik ang ama, sino ang tunay na halimaw? Ang nag-iwan sa kanya o ang nagligtas sa gitna ng dusa? Isang lihim ang yayanig sa lahat. Iligpit mo na ang bata. Ngayon na, isama mo na siya sa impyernong pupuntahan ng kanyang ama para wala nang maging sagabal sa mga plano ko. Ang boses na yon ni Don Dante ay parang talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Malamig, walang bakas ng awa at puno ng puot. Para sa kanya, ang batang walang kamalay-malay na si Baste ay hindi isang kadugo, kundi isang dumi na dapat walisin sa lalong madaling panahon. Sa kabilang panig ng pintong gawa sa mabigat na nara, nakatayo si Nora. Hawak niya ang isang maliit na platitong may kapirasong puto na nilagyan niya ng isang maliit na kandila sa ibabaw. Ngumiti pa siya kanina habang hinihintay na magising ang bata. Iniisip kung gaano kislap ang mga mata ni Baste kapag nakita ang munting sorpresang ito para sa kanyang ikatlong kaarawan. Ngunit sa isang sandali, ang tamis ng nangiti ni Nora ay naging mapait na pait. Nabitawan ni Nora ang platito. Hindi ito lumikha ng malakas na ingay dahil sumadsad ito sa makapal na alpombra. Ngunit para kay Nora, ang pagkabasag ng puto sa sahig ay tila ang mismong pagkawasak ng kanyang mundo. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Ang hanging pumapasok sa kanyang baga ay tila naging bubog na nakakasugat sa bawat hininga. Hindi siya makapaniwala. Ang mga taong pinagsilbihan niya ng tapat, ang pamilyang akala niya ay kuta ng kaligtasan para sa batang si Baste, ay sila pa palang magiging mitya ng katapusan nito. Napatingin si Nora sa kanyang mga kamay na sanay sa paglalaba, pagluluto at pag-aalaga. Ngayon, ang mga kamay na ito ay kailangang maging kuta ng isang buhay na itinapon na ng sariling kamag-anak. Dahan-dahan siyang umatras, pilit na hindi lumilikha ng anumang tunog, kahit na ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila kulog sa kanyang pandinig. Pumasok siya sa silid ni Baste. Doon, nakita niya ang bata na mahimbing na natutulog. Ang maliit na dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa. Napakasariwa pa ng mukha nito, walang kaalam-alam na ang kamatayan ay kumatok na sa pintuan ng kanilang mansyon. Lumapit si Nora at binuhat ang bata. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Baste sa kanyang bisig, isang init na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas sa kabila ng takot. Hindi siya pwedeng sumuko, hindi siya pwedeng manatili rito. Patawad, Baste? Bulong ni Nora sa kanyang isipan habang mabilis na isinisilid ang ilang pirasong damit sa isang lumang tela. Hinding-hindi kita hahayaang saktan ng mga halimaw na ito. Kahit anong mangyari, nanay mo ako ngayon. Tinahak ni Nora ang madilim na hagdanan sa likod ng mansyon, ang daanan ng mga katulong na madalas ay hindi pinapansin ng mga makapangyarihan. Bawat hakbang ay tila isang pakikipagsapalaran sa kamatayan. Nang makarating sa gate, nakita niya ang mga bantay na abala sa pag-uusap. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan na nagsimulang pumatak mula sa langit, tila nakikisama ang kalikasan sa kanyang pagtakas. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila mga karayom, ngunit hindi niya ito inalintana. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng walang lilingon hanggang sa marating niya ang pampang ng ilog na naghihiwalay sa marangyang subdibisyon at sa madilim na bahagi ng lungsod. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa mansyon na dati niyang itinuring na tahanan. Ngayon, ang mansyong yon ay tila isang malaking libingan na naghihintay ng biktima. Bakit ba ang mundong ito ay napakalupit sa mga walang sala? Bakit kailangang ang isang batang kasing busilak ng kristal ay itapon sa putikan ng kasakiman? Nayakap ni Nora nang mas mahigpit si Baste habang ang lamig ng gabi
ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang buto. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at ang buong kapangyarihan ng mga mafia ay tiyak na hahabol sa kanya. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang panata ang nabuo sa kanyang puso. Kahit maging pulubi tayo sa kalsada, hinding-hindi kita bibitawan. Pagpapatuloy ng kanyang bulong habang dahan-dahang lumulubog ang kanyang mga paa sa maputik na daan patungo sa hindi alam na bukas. Sa sandaling iyon, ang langit ay tila humiyaw sa muling pagkidlat na naglantad sa mukha ni Nora. Isang mukhang punong-puno ng takot, ngunit may determinasyong mas matigas pa sa bakal. Ang pagtakas ay nagsimula na, ngunit ang tunay na laban para sa buhay ay kasisimula pa lamang. Matatagalan kaya ng isang hamak na katulong ang lupit ng mundong naghahanap sa kanila? O ang ulan na ito ang huling saksi sa kanilang pagkawala? Ang gutom ay isang tahimik na magnanakaw. Unti-unting kinikitil ang lakas ng katawan hanggang sa maging isang hungkag na sisidlan na lamang ang tao. Sa ilalim ng nag-aagaw na dilim at liwanag ng madaling araw, nagising si Nora na ang kanyang likuran ay nakasandal sa malamig at malagkit na buhangin ng pampang. Ang hangin ay may kasamang lansa ng dagat at alingasaw ng mga basura. Isang amoy na malayo sa bango ng mga mamahaling pabango sa mansyon na dati niyang tinitirhan. Naramdaman niya ang pangangatog ng maliit na katawan ni Baste na nakasiksik sa kanyang dibdib. Ang bata ay may bahagyang lagnat. Ang bawat hininga nito ay tila isang paping pagsusumamo. Hinaplos ni Nora ang noo ng bata. Ang kanyang mga daliri ay magaslaw na dahil sa hirap, ngunit ang bawat haplos ay puno ng pag-ibig na hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan. "Nanay, nauuhaw po ako," bulong ni Baste. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit dahil sa panghihina. Nadurog ang puso ni Nora. Wala siyang dalang tubig, wala siyang dalang pagkain. Ang tanging bitbit niya ay ang pananampalataya at ang determinasyong iligtas ang batang ito mula sa mga kuko ng kamatayan. Tumayo siya kahit na ang bawat kalamnan sa kanyang binti ay sumisigaw sa sakit. Pinagpag niya ang dumi sa kanyang lumang palda at mas hinigpitan ang pagkakayakap sa bata. Sa mga sandaling iyon, nagpasya si Nora. Mula sa araw na ito, hindi na siya si Nora ang katulong at ang batang ito ay hindi na si Sebastian ang tagapagmana ng isang imperyo. Sila ay magiging mag-ina na naghahanap ng puwang sa malupit na lungsod. Mula ngayon, ako na si Maribel at ikaw ay si Biboy. Huwag mong kakalimutan yon, anak. Pabulong niyang bilin sa bata habang tinatahak ang masukal at maputik na eskinita ng tondo. Nakarating sila sa isang luma at tila babagsak ng paupahan. Ang mga dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy at ang bawat hakbang sa sahig na kawayan ay naglilikha ng tunog na tila nagrereklamo sa bigat ng buhay. Doon ay hinarap sila ni Aling Medi, ang may-ari ng paupahan, na ang mukha ay tila semento sa tigas at ang boses ay kasing talim ng gunting. "Walang libre rito, Maribel. Kung gusto mong tumira, kailangang magbayad ka linggo-linggo. Kung hindi, sa kalsada kayo pupulutin ng anak mo," bungad ni Aling Medi habang hinihit-hit ang kanyang sigarilyo. Ang usok ay dahan-dahang bumabalot sa paligid. Yumuko si Nora. Ang kanyang dignidad ay pansamantalang isinantabi. "Gagawin ko po ang lahat, Aling Medi. Marunong po akong maglaba, maglinis, kahit ano po. Basta huwag niyo lang po kaming itaboy." Doon nagsimula ang kalbaryo ni Nora sa ilalim ng init ng araw at bagsak ng ulan. Sa bawat kusot niya sa mga maruruming damit ng kanyang mga kapitbahay, tila kasama ring nakuskos ang kanyang mga pangarap. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang magsugat at mamaltos dahil sa matapang na sabon. Ngunit sa tuwing makikita niya si Baste o si Biboy na kumakain ng lugaw na pinaghirapan niya,
Lahat ng pagod ay napapalitan ng isang kakaibang uri ng kaligayahan. Isang kaligayahang hindi niya naramdaman noong siya ay isang alipin lamang sa mansyon. Isang hapon, habang abala si Nora sa pagsasampay ng mga nilabhan, napansin niya ang kakaibang titig ni Aling Medi. Ang matanda ay nakatayo sa may pintuan. Pinagmamasdan ang bawat kilos niya, lalo na ang paraan ng pag-aalaga niya kay Biboy. May kung anong misteryo sa mga mata ni Aling Medi. Isang tingin na tila may alam na hindi dapat malaman ng iba. Masyadong maputi ang balat ng anak mo para maging anak ng isang labandera, Maribel, sabi ni Aling Medi. Ang kanyang boses ay naging malumanay, ngunit puno ng kahulugan. Nanigas si Nora sa kanyang kinatatayuan. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis, tila isang hayop na nakulong sa isang bitag. Hindi siya sumagot. Sa halip ay mas binilisan niya ang kanyang pagtatrabaho, pilit na itinatago ang takot na baka ang kanyang lihim ay unti-unti nang nabubunyag. Nang sumapit ang gabi, habang ang buong lungsod ay tila humihinga na ng malalim sa gitna ng kapaguran, isang hindi inaasahang pangyayari ang yumanig sa payapang pagtatago ni Nora. Isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa makipot na eskinita ng kanilang lugar. Ang liwanag ng headlights nito ay tila mga mata ng isang halimaw na naghahanap ng biktima sa dilim. Huminto ang sasakyan sa harap mismo ng paupahan ni Aling Medi. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa putikan ay naglilikha ng tunog na tila isang babala. Nasilip ni Nora ang sasakyan mula sa maliit na siwang ng kanilang pinto. Ang kanyang buong katawan ay binalot ng matinding kaba. Sino ang darating sa ganitong oras sa isang lugar na tila kinalimutan na ng gobyerno? Sila na ba ang mga taong nais kumuha kay Baste? Sila na ba ang mga kamay ni Don Dante na handang pumatay? Binuhat ni Nora si Biboy na kasalukuyang mahimbing na natutulog. Ang kanyang hininga ay pinigil niya habang nakikinig sa bawat yabag ng sapatos na papalapit sa kanilang pintuan. Ang bawat tunog ng yabag ay tila isang hatol ng kamatayan. Maribel, buksan mo itong pinto. Ang sigaw ni Aling Medi mula sa labas. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at pagmamadali. Nanginig ang kamay ni Nora habang hinahawakan ang trangka ng pinto. Sa kabila ng pader na yero, naramdaman niya ang presensya ng isang panganib na hindi niya mapagtatakpan ng kahit anong pagsisinungaling. Anong gagawin ni Nora kung ang kanyang kinatatakutan ay nasa tapat na ng kanyang pintuan? Ito na nga ba ang katapusan ng kanilang munting paraiso sa gitna ng impyerno? Ang hininga ni Nora ay tila nag-iinit na tingga na bumabara sa kanyang lalamunan. Habang dahan-dahang umiikot ang siradura ng pinto, inihanda niya ang kanyang sarili para sa pinakamalalang mangyayari. Kung ito na ang katapusan, hindi niya ibibigay si Baste ng walang laban. Subalit nang bumukas ang pinto, hindi ang mga goons ni Don Dante ang bumungad, kundi si Aling Medi na may kasamang isang lalaking nakasuot ng maayos ngunit lukot na barong, isang politiko na nangangampanya at namimigay ng kaunting abuloy para sa mga nasunugan sa kabilang kanto. Ang itim na sasakyan ay pagmamay-ari pala ng kandidatong yon, na naligaw lamang sa makipot na eskinita ng tondo. Nakahinga ng maluwag si Nora. Ang malamig na pawis na namuo sa kanyang noo ay pinunasan niya ng dulo ng kanyang kumupas na palda. Isang pagkakamali, isang maling akala, ngunit isang paalala na sa mundong ginagalawan nila ngayon, ang panganib ay laging nakasunod tulad ng kanilang anino. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang isang mahaba at mahirap na taon para kay Nora. Ang araw sa tondo ay nagsisimula bago pa man pumutok ang liwanag. Kasabay ng pagtilaok ng mga manok at simula ng gulo sa palengke, andoon na si Nora o Maribel sa gilid ng gripo. Kinukusot ang mga bundok ng maruruming damit ng kanyang mga kapitbahay.
Bawat patak ng pawis na tumutulo mula sa kanyang noo ay alay niya kay Baste o Biboy gaya ng tawag niya rito ngayon, na laging nakaupo sa isang lumang batya, naglalaro ng mga basyong bote at piraso ng kahoy. Hindi naging madali ang buhay. Sa tuwing dadaan si Nora sa eskinita, dala ang mga nilabhan, hindi maiwasan ang mga bulong-bulungan ng mga tsismosang kapitbahay. Ayan na, ang santa-santita ng Tondo. Ganda nga, wala namang asawa. Siguro inabandona ng lalaki matapos palamanan ng tiyan. Ang madalas na naririnig niyang komento ng isang ginang habang nagkukunwaring nagwawalis ng bakuran. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa dangal ni Nora. Ngunit imbes na lumaban, yumuyo ko na lamang siya at kinakagat ang kanyang labi. Ang mga masasakit na salitang iyon ay maliit na halaga kapalit ng kaligtasan ng batang hindi niya tunay na anak, ngunit itinuturing niyang higit pa sa sarili niyang buhay. Lumipas ang mga buwan, natutong maglakad si Biboy sa magaspang na semento, natutong magsalita sa gitna ng ingay ng mga jeep at tricycle. Sa bawat gabi, bago sila matulog sa maliit at mainit na silid, laging inihahiga ni Nora ang bata sa kanyang dibdib. Isang pagkakataon nang si Biboy ay tinamaan ng matinding ubo at lagnat. Ang init ng katawan ng bata ay halos makapaso. Ubos na ang kaunting naipon ni Nora mula sa paglalaba at hindi sapat ang pambili ng gamot. Sa gitna ng gabi, kumatok siya sa pinto ni Aling Medi, lumuluhod at nagmamakaawa. Parang awa niyo na po, Aling Medi. Kailangan ko lang po ng kaunting halaga pambili ng gamot ni Biboy. Babayaran ko po ng laba. Kahit araw-araw po akong maghugas ng sahig ninyo, pagmamakaawa ni Nora, habang ang luha ay walang patid sa pag-agos, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng duster ng matanda. Tiningnan siya ni Aling Medi. Ang matigas na mukha ay bahagyang lumambot. Inabot ng matanda ang ilang malulutong na papel. Wala itong sinabi, ngunit ang aksyong iyon ay nagbigay ng panibagong pag-asa kay Nora. Sa gabing iyon, habang pinapainom niya ng gamot ang bata sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gasera, naramdaman ni Nora ang pinakamalalim na uri ng pag-ibig, ang pag-ibig na walang hinihinging kapalit, ang pag-ibig na nagbibigay lakas kahit sa pinakamaidarag na sitwasyon. Nakatulog si Biboy at ang hininga nito ay naging banayad. Tinitigan ni Nora ang inosenteng mukha ng bata. Inaalala ang unang araw na iniligtas niya ito. Hindi niya akalain na ang pagiging isang ina ay parehong nakakapagod at nakakabuhay ng kaluluwa. Kumanta siya ng isang lumang oyayi, ang kantang madalas awitin ng kanyang sariling ina noong siya ay bata pa. Isang mahinang melodiya na tila nakikipaglaban sa ingay ng ulan sa yero. Isang hapon, habang nagbabayad si Nora ng utang sa isang maliit na sari-sari store, nakatuon ang atensyon ng mga tao sa isang lumang telebisyon na nakasabit sa dingding. Pilit na inaayos ng may-ari ang antena nito, ngunit ang balita ay malinaw na umabot sa pandinig ni Nora. Matapos ang isang taon na pagkakakoma, nagising na mula sa pagkakahimlay ang bilyonaryong negosyante na si Marco, ang pinuno ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Inaabangan na ng marami ang kanyang pagbabalik, lalo na't patuloy na bumabalot ang misteryo sa naging pagkawala ng kanyang nag-iisang tagapagmana. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Nora. Nabitawan niya ang barya na sana ay ibabayad niya. Ang pangalan ni Marco ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sinusundan ng larawan ng lalaking minsan ay kanyang pinagsilbihan, ang lalaking ama ng batang pilit niyang itinatago. Nagising na ang halimaw. At alam ni Nora, sa oras na malaman ni Marco na nawawala ang kanyang anak, walang sulok ng Maynila ang magiging ligtas. Anong mangyayari kapag nagsimula nang maghanap ang tunay na ama? At paano niya ipapaliwanag na ang katulong na kumuha sa bata ay hindi isang kidnapper, kundi ang tanging taong nagligtas sa buhay nito? Siya ang kumuha sa anak mo, Marco.
Ninakaw niya si Baste habang ikaw ay walang malay at naghihingalo sa kama. Pinagkatiwalaan natin siya, pero isa lang pala siyang ahas na naghihintay ng pagkakataon. Ang mga salitang ito ni Dante ay parang lason na dahan-dahang pumatak sa bukas na sugat ng kamalayan ni Marco. Sa loob ng puti at napakatahimik na silid ng ospital, kung saan ang tanging maririnig ay ang banayad na pagdaloy ng oxygen sa tubo, nagising ang isang halimaw. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ay tila nanunukso sa kanyang kalagayan. Isang makapangyarihang lalaki na ngayon ay hindi man lang maigalaw ang kanyang sariling mga daliri. Tumingin si Marco sa kanyang tito. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo pa, ngunit puno na ng namumuong puot. Isang taon. Isang taon siyang itinulog ng tadhana at sa paggising niya, ang mundong iniwan niya ay gumuho na. Nasaan? Nasaan ang anak ko? Ang paos at halos pabulong na tanong ni Marco. Ang bawat salita ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang tuyot na lalamunan. Tila may mga bubog na bumabara sa bawat pagbigkas niya. Bumuntong hininga si Dante, isang buntong hiningang punong-puno ng pagpapanggap. Lumapit siya sa gilid ng kama at hinawakan ng balikat ni Marco. Isang pagkilos na tila nagpapakita ng malasakit, ngunit ang totoo ay isang paraan ng pagkontrol. Ginawa namin ang lahat, Marco, pero mautak ang babaeng yon. Pagkatapos ng aksidente, kinuha ni Nora ang bata at nawala na parang bula. Nagpadala siya ng liham noon, humihingi ng milyon-milyong ransom, pero nang susubukan na nating makipag-ayos, hindi na siya nagpakita. Natatakot ako. Natatakot ako na baka kung ano na ang ginawa niya kay Baste para lamang makapagtago. Patuloy ni Dante, ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring takot. Sa isipan ni Marco, pilit niyang inaalala ang mukha ni Nora. Ang maamong mukha ng katulong na laging tahimik na nag-aayos ng kanyang mga gamit. Ang babaeng akala niya ay tapat sa kanilang pamilya. Hindi niya akalain na sa likod ng mga matang yon ay nagtatago ang isang demonyo na kayang itapon ng kaligtasan ng isang bata para sa pera. Ang sakit ng kanyang katawan ay natabunan ng isang mas matinding uri ng hapdi. Ang hapdi ng pagkakasala bilang isang ama. Pakiramdam niya ay nabigo siya. Habang siya ay natutulog ng mahimbing sa piling ng mga mamahaling aparato, ang kanyang anak ay nasa kamay ng isang kriminal. Nora. Pag-uulit ni Marco, ngunit sa pagkakataong ito, ang pangalan ay hindi na lumabas ng malambot. Ito ay naging isang sumpa, isang pangakong hindi matatahimik hanggat hindi niya ito natatagpuan. Ilang sandali pa, iniabot ni Dante kay Marco ang isang maliit na laruan, isang asul na kotseng de laro na pagmamay-ari ni Baste. Ito ang huling bagay na hawak ng bata bago ang trahedya. Nang mahawakan ito ni Marco, tila naramdaman niya ang maliit na kamay ng kanyang anak. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa laruan hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko, kahit na ang kanyang mga kalamnan ay sumisigaw pa sa panghihina. Hindi ang muling paghawak sa kanyang yaman o kapangyarihan, kundi ang pagyakap sa isang piraso ng plastik na nagpapaalala sa kanya kung ano ang nawala. Isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi, isang luhang hindi galing sa panghihina, kundi sa isang nag-aalab na pagnanais na maghiganti. Tito Dante, tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay naging malamig at matigas. Ang boses ng dating pinuno ng sindikato na kinatatakutan ng lahat. Ipunin mo ang lahat ng tauhan. Sabihan mo sila. Walang ititira. Kahit sa kailaliman ng lupa, kahit sa pinakamaduming eskinita ng Maynila, hanapin niyo ang babaeng yan. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang pagbayarin sa bawat segundong kinuha niya sa akin ng anak ko. Ngumiti si Dante ng lihim, isang ngiting nakatago sa likod ng kanyang mapagpanggap na mukha. Ang kanyang plano ay perpekto. Gagawin niyang sandata si Marco
para tapusin ang tanging saksi na nakakaalam ng katotohanan. Gagamitin niya ang pagmamahal ng isang ama para gawing isang bulag na mamamatay tao ang kanyang pamangkin. Huwag kang mag-alala, Marco. Mahahanap natin sila at sisiguraduhin nating hindi na makakaulit ang Nora na yan, sabi ni Dante habang dahan-dahang inaayos ang kumot ni Marco. Sa labas ng ospital, ang langit ay nagsimulang magdilim, tila nagbabadya ng isang malakas na unos. Sa isang malayong dako, sa isang maliit na dampa sa tondo, walang kaalam-alam si Nora na ang taong iniligtas niya ay kasalukuyan ng humahabi ng kanyang hatol na kamatayan. Magagawa kaya ni Nora na patunayan ang kanyang kalinisan sa harap ng isang lalaking ang puso ay nabalot na ng galit at kasinungalingan? O ang paggising ni Marco ang magiging huling pahina ng kanyang buhay? Ipakita niyo ang litratong ito sa lahat ng sulok, sa mga palengke, sa mga terminal ng DIP, kahit sa mga tambak ng basura. Huwag kayong babalik dito nang hindi niyo alam kung nasaan ang ahas na ito. Ang boses na yon mula sa radyo ng isang mamahaling sasakyan ay narinig ni Nora habang siya ay naglalakad pa uwi. Bitbit ang isang balot ng tuyong isda para sa hapunan nila ni Biboy. Tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Sa kanto ng eskinita, nakita niya ang tatlong lalaking nakasuot ng itim na polo, mukhang mga estranghero, sa gitna ng dumi at gulo ng tondo. Hawak nila ang isang pirasong papel, isang litrato, na kahit malayo ay alam ni Nora kung sino ang nandoon. Litrato niya iyon noong nasa mansyon pa siya. Hindi na nag-isip si Nora. Yumuko siya, hinila ang kanyang lumang belo upang takpan ang kanyang mukha, at mabilis na pumasok sa isang masikip na pasilyo sa pagitan ng dalawang nagbubunggo ang bahay. Ang kanyang mga paa ay tila lumulubog sa putikan dahil sa panginginig, ngunit ang takot para kay Biboy ang nagtulak sa kanya na magpatuloy. Nang makarating siya sa kanilang dampa, nadatnan niya si Biboy na naglalaro sa tabi ni Aling Medi. Mabilis na binuhat ni Nora ang bata. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pagmamadali at kaba. Aling Medi, kailangan ko na pong umalis. Maraming salamat po sa lahat. Pero hindi na po kami pwedeng manatili rito, sabi ni Nora. Ang boses ay nanginginig at halos hindi lumalabas sa kanyang tuyot na labi. Tumingin si Aling Medi sa kanya. Ang mga mata ng matanda ay tila bumabasa sa kailaliman ng kaluluwa ni Nora. Sa halip na magtanong o magalit, dahil sa biglaang pag-alis, hinawakan ng matanda ang kamay ni Nora. Ang kamay ni Aling Medi ay magaspang, ngunit may hatid na kakaibang init at proteksyon. Huwag kang lalabas ngayon, Maribel. Nakita ko ang mga lalaking iyon sa labasan. Kung aalis ka ngayon, bitbit ang bata. Para mo na ring isinubo ang sarili nyo sa bibig ng buwaya pamang. Pabulong na sabi ni Aling Medi. Kinuha ng matanda ang isang lumang banig at itinaboy si Nora sa madilim na sulok ng kusina. Magtago kayo riyan. Huwag kayong lilikha ng kahit anong ingay, kahit ano ang mangyari. Sa dilim ng maliit na sulok na yon, nayakap ni Nora si Biboy ng mas mahigpit. Naramdaman niya ang maliit na tibok ng puso ng bata laban sa kanyang dibdib. Isang mabilis at inosenteng ritmo. Ang sandali kung saan handa siyang maging hangin, maging alikabok, o maging anino, huwag lamang mawalay sa batang ito. Hinaplos niya ang buhok ni Biboy, tahimik na humihingi ng tawad sa mundong ipinamana niya rito. Ilang minuto ang lumipas na tila naging mga taon. Narinig ni Nora ang mabibigat na yabag ng sapatos sa sahig na kawayan ni Aling Medi. Magandang hapon, Lola. May nakita ka bang babaeng ganito ang mukha? May kasama siyang bata, mga 3 taon na ang edad. Tanong ng isang baritonong boses, walang galang at puno ng awtoridad. Narinig ni Nora ang paghithit ni Aling Medi ng kanyang sigarilyo bago sumagot. Maraming babae rito na may anak, iho. At sa tingin mo ba, sa dumi ng lugar na ito, magagawa ko pang tandaan
ang bawat mukhang dumadaan. Kung wala kayong bibilhing labada, umalis na kayo rito. Nakakaabala kayo sa trabaho ko. Isang tensyonadong katahimikan ang namayani. Nararamdaman ni Nora ang bawat patak ng pawis na gumugulong sa kanyang likod. Maya-maya pa, narinig niya ang pag-alis ng mga yabag kasunod ng malakas na pagsara ng pinto ng sasakyan sa malayo. Nakahinga si Nora, ngunit ang kanyang diwa ay hindi pa rin mapakali. Bakit siya tinutulungan ni Aling Medi? Ano ang itinatago ng matandang ito na tila sanay na sa pakikipaglaro sa mga mapanganib na tao? Kinaumagahan, sinubukan ni Nora na maging normal. Kailangan niyang magtrabaho sa palengke upang may maipakain kay Biboy. Habang nagtitinda siya ng mga gulay, nakasuot ng malaking sombrero at lumang jacket upang itago ang kanyang anyo, napansin niya ang pagbabago ng hangin sa paligid. Ang mga tao ay tila tumatabi. Ang ingay ng palengke ay dahan-dahang napapalitan ng isang kakaibang katahimikan na nagsisimula sa dulo ng kalsada. Isang itim na SUV ang huminto sa gitna ng kalsada, hinaharangan ang daloy ng mga tao. Bumukas ang pinto sa likod. Isang lalaki ang lumabas, matangkad, nakasuot ng mamahaling Amerikana na tila sumisigaw ng kapangyarihan at puot. Ang kanyang mga mata ay naggagalugad sa bawat mukha, tila isang agila na naghahanap ng biktima sa gitna ng mga daga. Nanigas si Nora. Ang hawak niyang tumpok ng kangkong ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Ang lalaking iyon, ang lalaking ang bawat hakbang ay nagdadala ng panginginig sa lupa, ay walang iba kundi si Marco, ang ama ni Baste, ang lalaking minsang itinuring niyang mabuting amo, ngunit ngayon ay mukhang isang hatol ng kamatayan. Nagtagpo ang kanilang paningin sa gitna ng magulong palengke. Sa isang saglit, ang ingay ng paligid ay naglaho. Ang tanging narinig ni Nora ay ang sariling mabilis na paghinga at ang boses sa kanyang isipan na sumisigaw ng babala. Lalakad na sana si Marco patungo sa kanyang kinaroroonan nang biglang may tumawag sa pangalan nito mula sa sasakyan. Huminto ang lalaki, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa direksyon ni Nora. Tila may pamilyar na bagay siyang nakita sa gitna ng karamihan. Ligtas na ba si Nora sa pagkakataong ito? O ang titig na yon ni Marco ang simula ng kanyang katapusan? At ano ang gagawin niya kapag ang taong pinakamamahal ni Baste ay siya ring taong nakatakdang pumatay sa kanya dahil sa isang maling akala? Tila huminto ang pag-inog ng mundo ni Nora sa gitna ng siksikan at maingay na palengke. Ang titig ni Marco ay parang isang nagbabagang bakal na dahan-dahang tumatagos sa kanyang kaluluwa, kahit na may ilang dipa ang distansya sa pagitan nila. Sa mga mata ng lalaking ito, wala na ang dating amo na may banayad na tinig. Ang nakikita ni Nora ay isang sugatang ama na nilamon na ng puot at uhaw sa paghihiganti. Mabilis na ibinaling ni Nora ang kanyang mukha. Hinablot niya ang kamay ni Biboy na nooy abala sa pagtingin sa mga makukulay na candy sa isang tabi. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Halos hindi maikapit sa maliit na palad ng bata. "Halika na, anak. Bilisan mo." Pabulong na utos ni Nora. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Hindi na niya hinintay na makasagot ang bata. Halos hilahin niya si Biboy patungo sa pinakamasikip na bahagi ng palengke, doon sa kung saan ang amoy ng nabubulok na gulay at malansang isda ay sapat na upang malito ang sinumang sumusunod. Sa likuran niya, naramdaman ni Nora ang paghawi ng mga tao. Narinig niya ang ilang reklamo ng mga tindera dahil sa mabilis na pagdaan ng isang tao. Alam niya, hindi tumigil si Marco, hinahabol siya nito. Ang bawat yabag ng sapatos ni Marco sa semento ay tila isang hatol na papalapit ng papalapit sa kanyang likuran. Pumasok si Nora sa isang makipot na eskinita
na tanging mga anino lamang ang nananahan. Sa pagmamadali niyang makatuwid sa kabilang kalsada, hindi niya napansin ang isang itim na sasakyan na mabilis na lumaliko. Ang pag-ikot ng gulong nito sa basang kalsada ay naglikha ng usok at tunog ng pagkiskis ng goma sa semento, na tila isang hiyaw ng babala. Muntik na silang mahagip. Napasandal si Nora sa pader, yakap-yakap ng mahigpit si Biboy habang ang sasakyan ay huminto ilang pulgada lamang mula sa kanyang tuhod. Bumukas ang bintana ng sasakyan. Doon, sa loob ng malamig at madilim na loob ng SUV, nakita niya ang mukha ni Marco sa likod ng manibela. Ang mukha nito ay tila gawa sa bato. Walang emosyon, kundi ang matinding pagnanais na mahanap ang kanyang nawawalang piraso. Ngunit dahil sa dilim ng eskinita at sa suot na lumang sombrero ni Nora, hindi nito agad nakilala ang babaeng nasa harap. "Umalis kayo sa dadaan!" Ang malakas na sigaw ng isang tauhan mula sa passenger seat. Mabilis na tumakbo si Nora, pumasok sa pinakamadilim na sulok ng mga nagtataasang barong-barong. Nang masiguro niyang hindi na sila masusundan ng sasakyan, napaupo siya sa isang tumpok ng mga lumang kahoy. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang poste, naramdaman ni Nora ang pinakamalakas na tibok ng puso na naranasan niya sa buong buhay niya. Binuhat niya si Biboy at isinandal ang ulo nito sa kanyang balikat. Naramdaman niya ang maliit na katawan ng bata na nanginginig din dahil sa gulat. Ang bawat hininga ni Biboy ay tila isang piping dalangin sa gitna ng karahasan ng lungsod. Sa gitna ng baho, dumi, at panganib, ang init ng pagkakayakap nila ang tanging bagay na totoo. Para kay Nora, ang bata ay hindi lang isang responsibilidad. Si Biboy ang kanyang buhay, ang kanyang dahilan kung bakit siya humihinga sa kabila ng hirap. "Huwag kang matakot, anak. Nandito si nanay. Hindi ka pababayaan ni nanay." Paulit-ulit na bulong ni Nora habang hinahaplos ang likod ng bata. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak, humahalo sa dumi sa kanyang pisngi. Nang kumalma na ang paligid, tumayo si Nora upang magpatuloy sa paglalakad pabalik sa kanilang paupahan. Ngunit bago pa man siya makahakbang ng malayo, napansin niya ang isang bagay. Ang maliit na bracelet na gawa sa plastic na may mga titik na bumubuo sa pangalang Basti. Isang regalo niya sa bata noong nakaraang buwan ay wala na sa braso ni Biboy. Sa kabilang dako, bumalik si Marco sa lugar kung saan muntik nang mahagip ng kanyang sasakyan ang mag-ina. May kung anong nagtulak sa kanya na bumaba. Ang kanyang mga mata, na sanay sa paghahanap ng mga lihim sa dilim, ay naituon sa isang kumikinang na bagay sa ibabaw ng putikan. Yumuko si Marco at pinulot ang maliit na bracelet. Nang mabasa niya ang mga titik na nakaukit doon, tila binagsakan ng langit ang kanyang balikat. Ang pangalang Basti ay tila sumisigaw sa kanyang palad. Alam niya ang bracelet na ito. Alam niyang ang batang muntik na niyang masagasaan ay ang sariling anak na isang taon na niyang hinahanap. "Nandito lang siya," bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pangungulila. "Napakalapit mo na sa akin, Nora. At sa pagkakataong ito, wala nang eskinita na makakapagtago sa'yo." Ang bracelet na dapat ay simbolo ng pag-ibig ni Nora ay naging mitya ng panibagong panganib. Hawak na ni Marco ang susi sa kanilang kinaroroonan. Paano na makakatakas si Nora kung ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan na ng bakas patungo sa kanyang sariling kapahamakan? Ang pagbalik ni Nora sa paupahan ay tila isang pagtakas mula sa isang bangungot. Ngunit alam niyang ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang panaginip. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang munting silid, ang unang bumungad sa kanya ay si Aling Medi. Nakaupo ang matanda sa isang lumang silya, hawak ang isang maliit na kwintas na may pilak na krus. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan na tila nagbabalik tanaw sa isang malayong nakaraan. Nang makita ng matanda ang nanginginig at maputlang mukha ni Nora,
Mabilis nitong ibinaba ang kwintas at tumayo. Ibinaba ni Nora si Biboy sa higaan at lumuhod sa harap ni Aling Medi. Ang mga luha ay nag-uunahang pumatak mula sa kanyang mga mata. Aling Medi, tulungan niyo po kami. Nakita niya ako. Nakita ni Marco ang bata. Hinahanap niya kami para patayin. Ang pagmamakaawa ni Nora, ang kanyang boses ay tila napupunit sa sobrang takot. Tiningnan ni Aling Medi si Nora nang may halong awa at kalungkutan. Inabot ng matanda ang balikat ng nakababatang babae, 1 kilos na malayo sa masungit nitong imahe sa mga kapitbahay. Tumayo ka, Nora. Mahinang utos ng matanda. Nanigas si Nora. Ang pangalang iyon ay 1 taon na niyang ibinaon. Paano nalaman ni Aling Medi ang kanyang tunay na pangalan? Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Huwag kang magtaka. Pagpapatuloy ni Aling Medi habang inaayos ang pagkakaupo. Mula pa noong unang araw na tumuntong kayo rito, alam ko na kung sino ka at kung sino ang batang iyan. Ang mga mata ni Baste, parehong-pareho sa mga mata ng kanyang ama noong kaedad niya pa lamang ito. Tila pinagkaitan ng hangin ang silid. Binalot si Nora ng malamig na takot. Ang isipan ay mabilis na nag-isip kung ang matandang nasa harap niya ay isang kaibigan o isang espiya na handang ibenta sila sa mga mafia. Paano niyo po nalaman? Nanginginig na tanong ni Nora. Huminga ng malalim si Aling Medi. Tila kumukuha ng lakas mula sa hangin bago magsalita. Dahil ako ang nag-alaga kay Marco nang siya ay munti pa. Ako ang kanyang yaya noon bago siya kinain ng sistema at galit na ipinamana sa kanya ng kanyang pamilya. Nang makita kita rito sa tondo, bit-bit ang batang iyan at nabasa ko ang mga balita tungkol sa inyo. Alam kong iniligtas mo ang buhay niya dahil alam kong ang pamangkin niyang si Dante ang tunay na demonyo sa pamilyang yon. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Naramdaman ni Nora ang isang kakaibang ginhawa na hindi siya nag-iisa, ngunit ang banta ng panganib ay nananatili. Nora, hindi na kayo ligtas dito. Ang Marco na kilala ko noon ay patay na. Pinalitan na siya ng isang halimaw na walang ibang alam kundi paghihiganti. Boses ni Aling Medi ay seryoso, puno ng babala. Kumuha ang matanda ng isang nakatiklop na sobre mula sa bulsa ng kanyang duster at iniabot ito kay Nora. Pera iyan. Kaunti lang. Pero sapat na pamasahe papuntang probinsya. Umalis na kayo ngayong gabi bago pa kayo maabutan ng kanyang puot. Habang nangyayari ang pag-uusap na yon sa loob ng silid, isang madilim na anino ang nakikinig sa labas ng bintana. Si Mang Tonyo, ang tsismosong kapitbahay na laging uhaw sa sugal, ay nakangisi habang pinakikinggan ang lahat. Sa isipan niya, ang impormasyong narinig ay hindi lamang isang simpleng tsismis. Ito ay isang tiket sa mabilisang pera. Pera na matagal na niyang kailangan. Kinagabihan, habang inaayos ni Nora ang kanilang kakaunting gamit sa isang lumang bag, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa siwang ng yero. Hinaplos niya ang natutulog na si Biboy. Ang batang ito, ang tanging dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. Kahit gaano kabigat ang mundo, basta't naririnig niya ang paghinga nito, may dahilan pa upang magpatuloy. Ito ang gintong sandali na laging pumapawi sa pagod ni Nora. Isang pag-ibig na tahimik, ngunit hindi matitibag. Ngunit ang tahimik na gabi ay nabasag ng tunog ng mga yabag sa labas ng paupahan. Maraming yabag, mabibigat, mabilis, at hindi nag-aatubili. Narinig niya ang malakas na pagbukas ng gate. Gisingin niyo lahat! Halughugin niyo ang buong lugar! Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Isang boses na kilalang-kilala ni Nora mula sa mansyon. Ito ang mga tauhan ni Dante at nauna sila kaysa kay Marco. Napaatras si Nora.
Wala ng oras para tumakas sa likod. Ang mga boses sa labas ay papalapit na sa kanilang pintuan. Ang matapang na hakbang ni Mang Tonyo sa kabilang bahay habang binibilang ang salaping ibinayad sa kanya ay ang hudyat na ang kanilang taguan ay tuluyan ng nabisto. Nakatingin si Nora sa mahimbing na natutulog na si Biboy at pagkatapos ay sa pintuan na unti-unting nayayanig dahil sa malakas na katok. Wala nang takas. Sa sandaling bumukas ang pinto, sasalubungin niya ang impyernong 1 taon na niyang tinataguan. Paano niya ipagtatanggol si Biboy kung ang lakas niya ay walang laban sa mga baril na nakatutok sa kanila? Dito ka lang pala nagtatago sa basurang ito, Nora. 1 taon kaming nagpapakapagod sa paghahanap sa'yo habang ikaw naman ay nagpapakasarap dito sa hirap. Ang boses ni Gardo, ang pinuno ng mga tauhan ni Dante, ay puno ng pangungutya habang dahan-dahang bumubukas ang nawasak na pinto ng maliit na silid. Ang bawat hakbang ng kanyang mabibigat na bota sa sahig na kawawayan ay tila bawat hiningang ninanakaw mula sa dibdib ni Nora. Ang amoy ng alak at sigarilyo na dala ng mga lalaking pumasok ay sumakop sa maliit na espasyo, nilalaso ng bango ng pulbos at sabon na laging amoy ni Baste. Nasa isang sulok si Nora, nakaluhod at nakayakap ng mahigpit sa nagising at umiiyak na si Biboy. Ang bata ay nanginginig. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit sa laylayan ng duster ni Nora. Ito ang miya-miya ng tadhana, ang 1 taong pag-iingat, ang mga gabing walang tulog upang masiguro ang kaligtasan ng bata ay tila magtatapos lamang sa isang maruming eskinita. Huwag! Parang awa niyo na. Huwag niyo siyang saktan. Ang pagsusumamo ni Nora, ang kanyang boses, ay tila isang basag na kristal. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumugulong sa kanyang likod at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa matinding takot. Hindi pinakinggan ni Gardo ang kanyang pakiusap. Isang marahas na kamay ang humablot sa braso ni Nora. Kinaladkad siya palayo sa bata. Sa bawat hila, tila binabaklas ang bawat bahagi ng katawan ni Nora. Hindi siya bumitaw, kahit na nararamdaman niya ang hapdi ng pagkakasubsob sa sahig. Ang kanyang mga kuko ay nananatiling nakabaon sa tela ng damit ni Biboy. Bitaw! Sabi ng bitaw! Ang sigaw ni Gardo, kasunod ng isang malakas na sampal na nagpadilim sa mundo ni Nora. Nalasahan ni Nora ang dugo sa kanyang labi. Ang sakit ng pisikal na latay ay walang-wala kumpara sa sakit na makitang pilit na kinukuha si Biboy mula sa kanyang mga bisig. Naramdaman niya ang pagkawasak ng kanyang loob, ang pakiramdam ng isang ibon na binabali ang mga pakpak habang pinapanood ang kanyang inakay na ninanakaw ng mga buwaya. Ngunit sa gitna ng sakit, isang lakas na hindi niya akalaing taglay niya ang lumabas. Gamit ang kanyang mga paa, sinipa niya ang isa sa mga tauhan at muling gumapang patungo sa bata. Hindi niyo siya makukuha. Patayin niyo muna ako bago niyo siya mahawakan. Ang hiyaw ni Nora, ang boses ng isang inang handang makipaglaban sa kamatayan. Ang kanyang gintong sandali ay ang pagyakap muli kay Biboy. Kahit na ang mga bota ng mga lalaki ay tumatama na sa kanyang likuran, pinrotektahan niya ang ulo ng bata gamit ang sariling mga braso, tinitiis ang bawat sipa na parang ito ay mga patak lamang ng ulan. Biglang tumahimik ang paligid. Ang mga tauhan ni Gardo ay napaatras. Mula sa pinto, pumasok ang isang malamig at mabigat na presensya. Isang anino na tila nagdadala ng kamatayan sa bawat hakbang. Doon, sa harap ng naghihingalo at dugo ang Nora, nakatayo si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bata at pagkatapos ay sa babaeng nakalugmok sa sahig. Ang puot sa mukha ni Marco ay tila sapat na upang sunugin ang buong paupahan. Nasaan ang pera, Nora? Nasaan ang ransom na hiningi mo sa tito ko? Ang boses ni Marco ay tila galing sa ilalim ng lupa. Walang emosyon, kundi ang matalim na paghatol. Tumingala si Nora, ang kanyang isang mata
ay sarado na. Dahil sa pamamaga, tiningnan niya ang lalaking minsan ay iniligtas niya ang buhay. Ang lalaking namang ngayon ay nakatingin sa kanya na parang isang maruming insekto. Nasaan ang anak ko? Muling tanong ni Marco. Sabay bunot ng kanyang baril at itinutok ito sa pagitan ng mga mata ni Nora. Naramdaman ni Nora ang dulo ng bakal sa kanyang noo. Sa likuran niya, naririnig niya ang mga hikbi ni Biboy na tumatawag ng nanay. Ang bawat tawag ng bata ay tila isang punyal na tumatarak sa puso ni Nora. Paano niya sasabihin ang katotohanan sa isang lalaking ang puso ay nilagyan na ng lason ng sarili niyang kadugo? Ito na nga ba ang huling hininga ni Nora? At ano ang gagawin ni Marco kapag ang kanyang daliri ay nagganyak na hilahin ng gatilyo habang ang sarili niyang anak ay nakayakap sa babaeng balak niyang paslangin? Ang dulo ng baril ay malamig na nakadiin sa pagitan ng mga mata ni Nora. Ngunit ang init ng dumadaloy na dugo mula sa kanyang noo ay mas nararamdaman niya. Sa harap ng kamatayan, ang mundong dati ay kinapakaingay ay tila naging isang napakatahimik na lawa. Tumingala si Nora. Ang kanyang paningin ay bahagyang natatakpan ng pula. Ngunit sinalubong niya ang mga mata ni Marco. Ang mga matang dati ay puno ng hustisya. Ngunit ngayon ay tila dalawang uling na nagniningas sa puot. Magsalita ka, Nora! Sabihin mo sa akin kung nasaan ang ransom na hiningi mo bago ko tuluyang pawiin ang hininga mo. Ang baging boses ni Marco ay tila kulog na yumanig sa maliit na dampa. Sinubukan ni Nora na magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong alikabok at dugo. Ang tanging lumabas sa kanyang labi ay isang gumaralgal na tunog ng paghihirap. Paano niya sasabing ang perang hinahanap nito ay hindi kailanman umabot sa kanyang mga kamay? Paano niya ipapaliwanag na ang bawat sentimong kinita niya sa paglalaba ay napunta lahat sa gatas at gamot ng batang ngayon ay mahigpit na nakakapit sa kanyang duster? Nanay, huwag! Ang maliit na tinig ni Baste ay pumunit sa tensyon ng paligid. Ang bata na nanginginig sa takot ay biglang lumitaw mula sa likuran ni Nora at humarang sa harap ng baril ni Marco. Ang maliliit niyang kamay ay nakadipa, tila isang munting pader na nagtatangkang harangin ang isang dambuhala. Huwag mong saktan si nanay. Masama kang tao. Umalis ka rito. Ang sigaw ni Baste. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha, ngunit may determinasyong kasing talim ng kidlat. Nanigas si Marco. Ang kanyang daliri na nakapatong sa gatilyo ay tila naging yelo. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay niyanig ng salitang narinig. Nanay, tinawag ng kanyang anak na si Sebastian ang isang katulong na nanay. Ang hapdi ng katotohanan ito ay mas masakit pa sa anumang sugat na tinamo niya sa aksidente. Ang bata na kinalakihan niyang may gintong kutsara sa bibig ay ngayon ay nagtatanggol sa isang babaeng duguan at dugyot sa gitna ng isang squatter. Baste, ako ang tatay mo. Halika rito. Ililigtas kita sa babaeng ito. Ang pilit na pagpapahinahon ni Marco, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi kita kilala. Si nanay ang nag-alaga sa akin. Siya ang nagpapakain sa akin kapag gutom ako. Masama ka. Sinasaktan mo siya. Patuloy na hiyaw ng bata habang mas lalong isinisiksik ang sarili sa sugatang katawan ni Nora, na tila nagpabagsak sa lahat ng pader ng kasinungalingang itinayo ni Dante. Nakita ni Marco ang paraan ng pagyakap ng bata kay Nora. Isang pagyakap na puno ng tiwala. Isang pagyakap na hindi mabibili ng kahit anong ransom. Isang pagyakap na tanging isang tunay na ina lamang ang makakatanggap. Ang isang kidnapper ay kinakatakutan ng biktima, ngunit si Nora ay sinasamba ng kanyang anak. Marco, pumatay ka na kung gusto mo. Sa wakas ay nakapagsalita si Nora. Ang boses ay mahina, ngunit may awtoridad
ng isang taong wala ng kinakatakutan. Pero huwag mo akong bintangan ng bagay na hindi ko ginawa. Ang perang sinasabi mo, kailanman ay hindi ko nakita. Iniligtas ko ang anak mo dahil ayaw kong maging kasing sama nyo ang mundong kinalakihan niya. Sinungaling! Ang baway sigaw ni Dante na biglang pumasok sa silid, bit-bit ang sarili niyang baril. Marco, huwag kang makinig sa kanya. Ginagamit niya ang bata para maligtas ang sarili niya. Tapusin mo na ito. Ang tensyon sa loob ng maliit na silid ay umabot sa sukdulan. Si Marco ay nakatayo sa gitna ng dalawang magkaibang mundo. Ang mundo ng kanyang tito na nagbigay sa kanya ng impormasyon at ang mundo ng kanyang anak na sumisigaw ng katotohanan sa pamamagitan ng pag-ibig. Iligpit mo na silang dalawa, Marco. Ngayon na. Utos ni Dante at ang kanyang mga tauhan ay nagsimula nang ikasa ang kanilang mga armas. Tumingin si Marco kay Baste, pagkatapos ay kay Nora na nakahanda ng tanggapin ang kamatayan upang protektahan ng bata. Isang kakaibang pagdududa ang gumapang sa kanyang puso. Ang mga mata ni Nora. Hindi ito ang mga mata ng isang kriminal. Ito ang mga mata ng isang taong pagod na sa pagtakas ngunit hindi pagod sa pagmamahal. Biglang ibinaba ni Marco ang kanyang baril, ngunit hindi upang sumuko. Humarap siya kay Dante. Ang kanyang mukha ay naging kasing dilim ng gabi. May mali rito. Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay naging malamig na tila yelo na pumuputok. Sa labas, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa kabuuan ng tondo. Isang kaguluhan ang nagbabadyang sumabog. Ang huling nakita ni Nora bago siya tuluyang mawalan ng malay dahil sa dami ng duguang nawala ay ang imahe ni Marco na nakaharang sa harap nila, tila isang kuta na pilit silang itinatago mula sa galit ni Dante. Sino ang tunay na kakampi? At hanggang kailan mapapanatili ni Marco ang kaligtasan ng dalawang taong ngayon ay nagsisimula nang magpabago sa kanyang matigas na puso. Ang liwanag ng araw na tumatama sa kanyang mukha ang gumising kay Nora. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang kanyang paningin ay agad na bumungad sa isang pamilyar ngunit hindi niya matukoy na kisame. Kulay puti, malinis at walang kahit anong bakas ng dumi o kalawang. Malayo sa amag at basag na yero ng kanilang munting dampa sa tondo. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan, ngunit naramdaman niya ang pananakit sa bawat hibla ng kanyang kalamnan. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi sa kanyang mga tadyang, isang masakit na paalala sa mga sipa at suntok na tinanggap niya mula sa mga tauhan ni Gardo. Inilibot ni Nora ang kanyang paningin sa buong silid. Malaki ito, may malambot na kama, at may malaking bintana na nagbibigay ng tanawin sa isang maayos na hardin. Wala siyang maalala kung paano siya nakarating doon. Ang huling natatandaan niya ay ang baril na nakatutok sa kanyang noo at ang sigaw ni B-Boy na tumatawag sa kanya na, "Nanay." Biglang bumukas ang pinto. Sa siwang, lumitaw ang mukha ni Aling Medi. Sa kanyang mga mata ay may halong pag-aalala at ginhawa. "Gising ka na pala," sabi ng matanda at mabilis na lumapit sa kama. "Huwag kang gumalaw masyado. Marami kang tinamong pasa at sugat. Buti na lang at naagapan ka agad." "Aling Medi, nasaan po ako? Nasaan si B-Boy?" Ang nag-aalalang tanong ni Nora. "Nasa ligtas kayong lugar. Nasa pangangalaga kayo ni Marco." Ang sagot ni Aling Medi at pagkatapos ay nagpaliwanag. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagdating ng mga pulis at ang pagkakakulong ni Dante at ng kanyang mga tauhan. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagdadala ni Marco kay Nora sa kanyang mansyon upang doon magpagaling. Naramdaman ni Nora ang pagkabigla. Ang lalaking nagbanta sa kanyang buhay ay ngayon ang nag-aalaga sa kanya. Nasaan si B-Boy? Ayos lang ba siya?
Muling tanong ni Nora, hindi mapakali. Ngumiti si Aling Medi. Mahimbing na natutulog ang bata sa kabilang silid. Huwag kang mag-alala. Binabantayan siya ni Marco. Hindi nga siya halos makaalis doon. Gustong-gusto niyang pagmasdan ang anak niya. Hindi maintindihan ni Nora ang kanyang nararamdaman. Ang galit na nararamdaman niya kay Marco ay tila nagsisimulang mawala. Ngunit paano siya magtitiwala sa isang lalaking ang puso ay pinaglaruan ng kasinungalingan? Paano niya maipagkakatiwala ang kaligtasan ni Biboy sa kamay ng taong dating gustong pumatay sa kanya? Maya-maya pa, bumukas muli ang pinto. Sa pagkakataong ito, si Marco ang pumasok. Ang kanyang mukha ay mas seryoso kaysa sa dati. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng puyat at pagsisisi. Kumusta ka na? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay mahina at halos hindi marinig. Hindi sumagot si Nora. Tinitigan lamang niya ang lalaki. Sinusubukang basahin ang kanyang tunay na intensyon. Ang isang taong dati ay tila nababalot ng isang aura ng kapangyarihan ay ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan. Isang simpleng ama na naghahanap ng pagpapatawad. Para kay Nora, ang makita ang lalaking minsang kanyang sinundan sa takot ay ngayon nakatayo sa kanyang harapan, humihingi ng kapatawaran. Gusto kong magpaliwanag. Patuloy ni Marco, dahan-dahang lumalapit sa kama. Naniwala ako sa kasinungalingan. Hinayaan kong lamunin ako ng puot at halos kitilin ko ang buhay ng taong nagligtas sa anak ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa ginawa ko. Tumigil si Marco sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa ng pag-unawa. Nalaman ko ang lahat, Nora. Nalaman ko na si Dante ang nagpabagsak sa amin. Nalaman ko na ikaw ang nag-alaga at nagmahal kay Baste sa loob ng 1 taon na wala ako. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Hindi pa rin sumagot si Nora. Tumahimik lamang siyang nakikinig. Ang kanyang isipan ay naglalakbay sa lahat ng mga paghihirap na pinagdaanan niya sa loob ng 1 taon. Ang mga gutom na tiyan, ang mga pangungutya ng mga kapitbahay, ang walang tulog na gabi dahil sa pag-aalala. Ang lahat ng yun ay naglaho nang makita niya ang pag-ibig sa mga mata ni Biboy. Bigla, may narinig silang katok sa pinto. Isang maliit na boses ang sumigaw. Nanay, nasaan ka po? Nagliwanag ang mukha ni Nora. Mabilis niyang itinulak si Marco at bumaba sa kama. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang katawan, ngunit walang sakit ang makakapigil sa kanya na yakapin ang kanyang anak. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya si Biboy. Ang kanyang mga mata ay mamula-mula pa dahil sa kakaiyak, ngunit nang makita siya, isang malaking nangiti ang bumalatay sa kanyang mukha. Mabilis siyang tumakbo at niyakap si Nora ng mahigpit. Nanay, akala ko po na wala ka na, ang sabi ni Biboy. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Hindi kita iiwan, anak. Hindi na, sagot ni Nora at niyakap ng mas mahigpit ang bata. Tinitigan ni Marco ang mag-ina. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang matinding pangungulila at pananabik. Gusto niyang maging bahagi ng yakap na yon, ngunit alam niyang hindi pa siya karapat-dapat. Biboy, bakit hindi mo batiin ang iyong tatay? Sabi ni Aling Medi na nakatayo sa likuran ni Biboy. Naguluhan ang bata. Tumingin siya kay Marco at pagkatapos ay muling bumaling kay Nora. Siya ang tatay mo, anak. Siya si Marco. Pagpapatuloy ni Nora, dahan-dahang nilalayo ang bata mula sa kanyang yakap. Hindi gumalaw si Biboy. Tinitigan lamang niya si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Lumapit si Marco sa bata. Dahan-dahan at may pag-iingat. Lumuhod siya upang magkapantay ang kanilang mga mukha. Ako ang tatay mo, Baste, sabi ni Marco. Ako si Marco. Hindi ako naging mabuting ama sa'yo sa nakalipas na taon, ngunit ipinapangako kong babawi ako. Gusto ko bang makilala mo ako?
ano ang susunod na mangyayari. Magkakaroon ba ng lakas si Baste na tanggapin ang amang nagbanta sa buhay ng kanyang nanay? At paano magsisimula si Marco na buuin muli ang isang pamilya sa ilalim ng isang bubong, sa gitna ng mga kasinungalingan at nakaraan na nagbabanta sa kanilang kinabukasan? Ang katotohanan ay parang apoy. Maaari itong magbigay ng liwanag upang makita ang tamang landas o maaari itong tumupok sa lahat ng natitira mong paniniwala hanggang sa maging abo ang iyong puso. Sa loob ng malawak at marangyang silid-aklatan ni Marco, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Nakaupo si Marco sa harap ng kanyang mesa. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa kanyang sariling buhok habang nakatitig sa isang maliit na kagamitang itinago ni Aling Medi sa loob ng maraming buwan. Ito ay isang lumang cellphone, gasgas at may lamat ang screen, ngunit ito ang naglalaman ng huling piraso ng katotohanan. Sa kabilang panig ng silid, nakatayo si Nora. Kahit mahina pa ang kanyang katawan, pinili niyang tumayo ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Marco. Pinapanood ang bawat pagbabago sa mukha ng lalaki habang dahan-dahang pinapatugtog ang isang video recording. Walang maririnig na tunog ng pagpindot, ngunit ang boses na lumabas mula sa gadget ay sapat na upang magpalamig sa dugo ng sinumang nakikinig. Ito ang boses ni Dante, malinaw at puno ng kapangyarihan. Ilang oras bago mangyari ang aksidente ni Marco, 1 taon na ang nakalilipas. Siguraduhin ninyong hindi na siya magigising. At ang bata, huwag ninyong ititira. Kapag wala na si Marco at ang tagapagmana niya, lahat ng ito ay mapupunta sa akin. Ang sabi ni Dante sa recording, kasunod ang isang nakapanlulumong tawa na tila galing sa ilalim ng lupa. Narinig din sa video ang boses ni Nora, ang mahinang tinig niya habang pilit na pinatatahimik ang umiiyak na si Baste sa kabilang silid. Bago siya nagpasya na itakas ang bata. Ang bawat salita ay isang matulis na patunay na ang katulong na balak paslangin ni Marco ay ang tanging kaluluwang tumayo laban sa kadiliman upang protektahan ang kanyang dugo. Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata ng mariin. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay niyayanig ng matinding pagsisisi. Ang taong itinuring niyang tapat na kadugo ay ang siyang nagbaon sa kanya sa hukay, at ang taong itinuring niyang kriminal ay ang siyang nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Isang sandali kung saan ang isang makapangyarihang lalaki ay nagmukhang isang munting bata na naliligaw sa dilim. Isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi, humalo sa galit na naglalayab sa kanyang mga mata. Patawad, Nora. Ang tanging lumabas sa kanyang labi, ang boses ay tila isang piping pagsusumamo. Napakabulag ko. Hinayaan kong lasunin ni Dante ang isipan ko habang ikaw ay nagdurusa para sa anak ko. Hindi sumagot si Nora ng mabilisan. Huminga siya ng malalim, dinaramdam ang bigat ng mga salita ni Marco. Ang paghingi ng tawad ay madali, Marco. Pero ang hapdi ng 1 taon na pamumuhay sa takot at gutom, hindi yun basta-basta mabubura ng isang salita. Lumapit si Marco kay Nora, dahan-dahan na tila natatakot na baka bigla itong maglaho. Gagawin ko ang lahat, Nora. Mabuhay lang muli ang tiwala mo. Hindi lang para kay Baste, kundi dahil napagtanto ko kung gaano kakahalaga. Tumalikod si Nora, hindi pa handang salubungin ang pagsusumamo sa mga mata ni Marco. Sa ngayon, ang mahalaga lang ay si Baste. Gusto ko siyang lumaki na malayo sa panganib. Gusto ko siyang makitang nakangiti ng walang takot. Ngunit ang katahimikan ng mansyon ay biglang nabasag. Mula sa labas, narinig ang mabilis na pagdating ng mga sasakyan. Hindi ito ang tunog ng mga sasakyan ng pulis. Ito ay ang mabibigat at marahas na paghinto ng mga gulong sa graba. Kasunod ang sigaw ng mga tauhang nagkakagulo sa gate. Isang tauhan ni Marco ang pumasok sa silid-aklatan, ang mukha ay putlang-putla. "Sir,
nakatakas si Dante. May mga kasama siyang armadong lalaki at pinaliligiran nila ang buong mansyon. Gusto niya ang bata. Ang takot na akala ni Nora ay natapos na ay muling bumangon ng mas matindi. Napatingin siya sa bintana at nakita ang mga anino ng mga lalaking may bitbit na armas. Dahan-dahang lumalapit sa bahay na akala niya ay kuta na ng kanilang kaligtasan. Nora, kunin mo si Baste. Pumunta kayo sa silid na nakatago sa likod ng aparador. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Ang utos ni Marco, habang mabilis na kinukuha ang kanyang sariling armas mula sa drawer. Ito na ang huling laban. Ang mansyong ito, na dapat ay naging simbolo ng kanilang bagong simula, ay muling magiging isang medan ng digmaan. Magagawa kaya ni Marco na protektahan ang mag-ina laban sa desperadong galit ni Dante? O ang pagbubunyag ng katotohanan ang magiging huling sandali na magkakasama silang tatlo? Nora, kung hindi man ako makaligtas sa gabing ito, tandaan mo na ikaw ang tunay na bayani sa buhay ni Baste. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkukulang at maling paghatol. Ang tinig ni Marco ay nanginginig, hindi dahil sa takot sa kamatayan, kundi dahil sa bigat ng pagsisisi na tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa labas ng sikretong silid kung saan nakatago sina Nora at Baste. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang armas. Ang bawat ugat sa kanyang braso ay bakas ang matinding tensyon. Sa labas ng mansyon, ang tunog ng mga yabag sa graba ay tila isang mabilis na tibok ng pusong nagbabadya ng panganib. Sa loob ng madilim at masikip na silid, nakayakap si Nora kay Baste. Naririnig niya ang bawat salita ni Marco sa kabila ng makapal na pader. Ang bawat salita ng paghingi ng tawad ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Dahan-dahang tinatastas ang galit na itinanim niya sa loob ng 1 taon. Naramdaman ni Nora ang init ng luha ni Baste sa kanyang leeg. Ang bata ay tahimik na umiiyak, natatakot sa ingay ng labanan na nagsisimula na sa labas. Nanay, si tatay po ba yon? Pabulong na tanong ni Baste. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na ibon na nanginginig sa gitna ng unos. Hindi makasagot si Nora. Pinigilan niya ang kanyang sariling hikbi. Ito ang miya-miya ng buhay. Ang lalaking minsan ay naging mitya ng kanyang takot ay siya na ngayong tanging kuta na naghihiwalay sa kanila mula sa kamatayan. Nabasag ang katahimikan nang ang unang pagtama ng mabigat na bagay sa pintuan ng mansyon ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang bawat malakas na tunog ng pagkawasak ng kahoy at bakal ay tila isang hatol na papalapit ng papalapit. Narinig ni Nora ang boses ni Dante mula sa labas, sumisigaw ng mga pagbabanta na puno ng puot at kasakiman. Ibigay mo sa akin ang bata, Marco. Huwag mong sayangin ang buhay mo para sa isang katulong at isang batang wala namang silbi. Ang hiyaw ni Dante. Ang boses ay tila isang demonyong nagugutom. Hinding-hindi mo sila mahahawakan hanggat humihinga ako, Dante. Ang sagot ni Marco. Ang kanyang tinig ay tila kulog na lumalaban sa ingay ng gabi. Nagsimula ang kaguluhan. Ang bawat tunog ng pagputok ng armas sa labas ay tila kidlat na nagbibigay ng panandali ang liwanag sa madilim na isipan ni Nora. Narinig niya ang mga sigaw, ang mga yabag na mabilis na tumatakbo sa pasilyo at ang tunog ng mga gamit na nababasag. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling nakatayo si Marco sa tapat ng kanilang pinagtataguan. Hindi siya umalis, hindi siya kumilos. Ni Marco, isang makapangyarihang lalaki na noon ay umaasa sa mga tauhan, ngunit ngayon ay mag-isang tumatayo bilang kalasag ng mga taong mahal niya. Nararamdaman ni Nora ang bigat ng sakripisyo ni Marco. Bawat hininga ng lalaki sa kabilang panig ng pader ay tila isang panalangin para sa kanilang kaligtasan.
Biglang isang malakas na tunog ng pagkakalansag ng pinto ang narinig sa loob ng silid-aklatan. Sumunod ang isang nakakabinging katahimikan bago ang boses ni Dante ay narinig ng napakalapit. "Nandyan lang sila, Marco. Naamoy ko ang takot nila." Pangungutya ni Dante. Narinig ni Nora ang tunog ng pagkakasubsob ng isang mabigat na katawan sa pader, kasunod ang marahas na paghinga ni Marco. Tila nasugatan ng lalaki. Nanigas si Nora sa takot. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa bibig ni Baste upang hindi ito makalikha ng tunog. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas sa kanyang dibdib. "Nora, Baste, huwag kayong lalabas." Ang huling pabulong na bilin ni Marco. Ang boses ay puno ng hirap, ngunit may determinasyon. Pagkatapos ay isang malakas na tunog ng pagbagsak ang yumanig sa sahig. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay. Ang tanging naririnig ni Nora ay ang mabagal at tila papatid na hininga sa labas ng pintuan ng kanilang silid. Namatay na ba si Marco? Nakuha na ba sila ni Dante? Ang huling nakita ni Nora bago dahan-dahang gumalaw ang aparador na nagtatago sa kanila ay ang liwanag mula sa labas na unti-unting pumapasok sa kanilang madilim na kuta. Isang anino ang aninag sa siwang, isang aninong may hawak na matulis na bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Sino ang naghihintay sa kanila sa laba? Ang amang nag-alay ng buhay para sa kapatawaran o ang halimaw na handang pumatay para sa kapangyarihan? Ang akala mo ba ay matatapos ang lahat sa isang hiling ng patawad? Sa mundong ito, Marco, ang dugo ay binabayaran din ng dugo. Ang boses ni Dante ay humahalo sa alat ng hangin sa pantalan, isang lugar na puno ng mga kalawanging container at amoy ng nabubulok na kahoy. Ang kadiliman ng gabi ay binabasag lamang ng iilang aandap-andap na bumbilya na nagbibigay ng mahahaba at nakakatakot na anino. Nakaluhod si Marco sa magaspang na semento. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang puting polo ay tila naging mapa na ng pula dahil sa dumadaloy na sugat sa kanyang balita. Sa harap niya, nakatayo si Dante. Hawak ang isang armas na nakatutok sa sentido ni Marco, habang sa kabilang kamay nito ay kinaladkad ang umiiyak na si Baste. Sa likod ng isang malaking tumpok ng mga lumang gulong, nakatago si Nora. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat hikbi ni Baste ay parang isang matalim na kuko na kumakamot sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo at agawin ang bata. Ngunit alam niyang isang maling galaw lamang ay tuluyan ng mawawala ang lahat. Ito ang huling pagsubok ng kanyang katapatan, hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang ina sa puso. Pakawalan mo ang bata, Dante. Ang paos na utos ni Marco. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang tunog ng paghihirap, tila may mga bubog na bumabara sa kanyang baga. Nakuha mo na ang lahat, ang kumpanya, ang pera. Ibigay mo na sa akin ang anak ko. Tumawa si Dante. Isang tunog na walang bakas ng katuwaan, kundi puro pait at insulto. Ang anak mo? Ang batang ito ang magiging mitya ng pagbabalik mo, Marco. Hindi ako tanga. Hanggat humihinga ang tagapagmanang ito, hindi ako magiging panatag sa trono ko. Dahan-dahang ikinasa ni Dante ang kanyang armas. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan sa katahimikan ng gabi ay tila isang hatol na walang apela. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Nora ay naging napakalinaw. Wala na ang takot para sa sarili, wala na ang pag-aalinlangan. Ang tanging nakikita niya ay ang maliliit na kamay ni Baste na pilit na inaabot ang amang duguan sa sahig. Sa isang iglap, bago pa man mahila ni Dante ang gatilyo, lumabas si Nora mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang maliliit na paa ay tila nagkaroon ng pakpak habang binabagtas ang distansya
patungo sa kinaroroonan ni Marco. Huwag! Ang tanging hiyaw na lumabas sa kanyang lalamunan. Hindi ang pagtakas ang inisip ni Nora, kundi ang maging isang kalasag. Nang pumutok ang armas ni Dante, ang dagundong nito ay tila niyanig ang buong pantalan. Ngunit sa halip na si Marco ang tumumba, si Nora ang dahan-dahang bumagsak sa pagitan ng mag-ama. Naramdaman ni Nora ang isang matinding init na gumuhit sa kanyang balikat. Isang hapdi na tila binubuhusan ng kumukulong asupre. Ngunit sa kabila ng sakit, ang kanyang unang ginawa ay abutin ang kamay ni Baste at hilahin ito patungo sa kanya, na nagpatahimik sa buong paligid. Ang imahe ni Nora, isang hamak na babae na nakadapa at duguan, ngunit ang mga bisig ay nakayakap pa rin ng protektado sa batang hindi niya kadugo. Tumingala siya kay Marco at sa isang sulyap na yon, lahat ng hiling ng patawad at lahat ng pasasalamat ay nagtagpo ng walang kailangan pang salita. Ang pag-ibig ni Nora ay naging isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang bala. Nora! Ang hiyaw ni Marco, isang tunog ng pagdurusa na tila nanggaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Pinilit niyang tumayo, gamit ang huling lakas ng kanyang katawan, at sinunggaban ang binti ni Dante upang patumbahin ito. Sa kalayuan, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang gumuhit sa hangin. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumilip mula sa kanto ng pantalan. Napamura si Dante, ang kanyang muka ay naging kasing putla ng bangkay nang ma-realize na wala na siyang takas. Sinubukan pa niyang itutok muli ang baril. Ngunit ang mga tauhan ng batas ay mabilis na nakapalibot. Ang kanilang mga boses ay umaalingaw-ngaw sa utos na sumuko. Dahan-dahang nanlabo ang paningin ni Nora. Ang ingay ng paligid ay tila nagiging isang malungkot na melodiya sa kanyang pandinig. Naramdaman niya ang mga kamay ni Marco na humahawak sa kanyang muka at ang mga halik ni Baste sa kanyang pisngi na humahalo sa kanyang sariling dugo. Nanay, huwag po kayong matulog. Nanay. Ang boses ni Baste ay tila malayo na. Parang isang panaginip na dahan-dahang naglalaho. Nagawa na ni Nora ang kanyang misyon na iligtas niya ang bata, na ibalik niya ang ama. Ngunit sa pagpikit ng kanyang mga mata, sa gitna ng malamig na semento ng pantalan, isang tanong ang naiwan sa hangin. Ito na ba ang huling sakripisyo ng isang inang walang pangalan? O ang bukas ba ay magbibigay pa ng pagkakataon para sa isang pamilyang binuo ng luha at pag-asa? Ang puting kisame ng ospital ay tila isang malawak na canvas na puno ng mga tanong. Nakahiga si Nora sa isang malambot na kama. Ang kanyang balikat ay nababalot ng benda at ang kanyang katawan ay nanghihina pa rin dahil sa pagkawala ng dugo. Ngunit sa kanyang puso, may isang kakaibang kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ang mga pangyayari sa pantalan ay tila isang bangungot na dahan-dahang naglalaho sa liwanag ng umaga. Si Dante, ang matalik na kaaway na nagdulot ng sakit at pagdurusa sa kanilang buhay, ay nakakulong na. Nakuha na ng mga pulis ang lahat ng ebidensya, kabilang na ang lumang cellphone na siyang nagpabagsak sa kanyang mga kasinungalingan. Sa wakas, ang katotohanan ay nanaig. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Aling Medi. Bit-bit ang isang maliit na basket ng mga prutas at isang mangiti na hindi madalas nakikita sa kanyang matigas na mukha. "Gising ka na pala," sabi ng matanda, at dahan-dahang umupo sa silya sa tabi ng kama. "Buti na lang at matibay ka. Akala ko ay iiwan mo na kaming lahat." Ngumiti si Nora ng bahagya. "Hindi pa po ako pwedeng sumuko. Marami pa po akong kailangang gawin. Alam ko, nakita ko kung paano mo ipinaglaban ang batang iyon. Tunay kang isang ina, Nora," sabi ni Aling Medi. At pagkatapos ay iniabot ang basket ng mga prutas. Iyan ay galing kay Marco. Gusto kanyang bisitahin, ngunit hindi niya kayang iwanan si Baste kahit isang minuto. Bumuntong hininga si Nora. "Kumusta na po si B-Boy?" "Ayos na ayos.
Masayang-masaya na nakasama ang kanyang ama. Sinabi pa nga ni Marco na hindi na siya babalik sa dating buhay niya. Iibahin na raw niya ang lahat para sa inyong dalawa, sagot ni Aling Medi. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang kiliti sa puso ni Nora. Ngunit sa kabila ng ginhawa, hindi pa rin niya kayang kalimutan ang takot na kanyang naranasan. Ang pangamba na ang kanilang kaligayahan ay maaaring muling agawin sa kanila. Nora, may gusto akong sabihin sa iyo, dagdag ni Aling Medi. Ang kanyang boses ay biglang sumeryoso. Noong nakulong na si Dante, ginamit ni Marco ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang alamin ang lahat ng kanyang ginawa. Nalaman niya na hindi lamang ang kumpanya ang ninakaw sa kanya, kundi pati na rin ang mga ilegal na gawain na matagal na niyang itinatago. Ang lahat ng iyon ay ibinunyag na ni Marco sa publiko. Nanigas si Nora. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, wala nang kapangyarihan si Marco, wala nang kayamanan. Ang lahat ng kanyang dating tauhan ay iniwan na siya. Siya na lamang at ang batang yon ang natitira, paliwanag ni Aling Medi. Naramdaman ni Nora ang pagkabigla at pagkalito. Bakit gagawin yon ni Marco? Bakit niya isusuko ang lahat ng kanyang kayamanan para lamang sa kanila? Bakit niya ginawa iyon? Ang nagtatakang tanong ni Nora. Ngumiti si Aling Medi ng malungkot. Dahil napagtanto niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa pag-ibig at pagkakaibigan. Dahil nalaman niyang ang lahat ng kanyang ginawang kasamaan ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong kayamanan. At dahil gusto niyang maging karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Lumipas ang mga araw. Habang patuloy na nagpapagaling si Nora sa ospital, hindi nawala ang suporta at pagbisita ni na Marco at Baste. Nalaman ni Nora na inilipat na pala ni Marco si Aling Medi sa mansyon upang hindi na ito muling mamroblema sa pera. Ipinangako rin ni Marco na ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mabigyan ng magandang kinabukasan si Baste. Isang hapon, dinalaw ni Marco si Nora na nag-iisa. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ng kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Hinawakan niya ang kamay ni Nora at sa unang pagkakataon, hindi na naramdaman ni Nora ang takot, kundi ang isang kakaibang uri ng seguridad. Nora, alam kong marami pa tayong pagdadaanan. Alam kong mahaba pa ang proseso bago mo tuluyang mapatawad ang lahat ng aking nagawa, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng sinseridad. Ngunit ipinapangako ko sa iyo, gagawin ko ang lahat upang maging karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Handa akong magsimulang muli. Handa akong maging isang ordinaryong tao, basta't kasama ko kayo ni Baste. Tumingin si Nora sa mga mata ni Marco. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagong lalaki. Isang lalaking walang kapangyarihan, walang kayamanan, ngunit puno ng pag-asa at pagmamahal. Isang tunay na tao. Anong mangyayari sa atin ngayon? Tanong ni Nora. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pagtitiwala. Ngumiti si Marco, isang ngangiting nagbibigay ng liwanag sa kanyang mukha. Maghahanap tayo ng bagong tahanan, malayo sa mga alaala ng nakaraan. Magtatrabaho ako, magsisikap ako upang may maipakain sa inyong dalawa. At sisiguraduhin kong lalaki si Baste na isang mabuting tao, na may pagmamahal at respeto sa kanyang kapwa. Tumingin si Marco kay Nora ng diretso sa mga mata. At ikaw, Nora, gusto kong malaman mo na hindi ka lamang isang bayani. Ikaw ang puso at kaluluwa ng pamilyang ito. Mahal kita, Nora. Mahal na mahal kita. Naramdaman ni Nora ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Hindi siya nakapagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Marco. Ang kanyang mga daliri ay tumitigil sa bahagyang pilat sa kanyang mukha. Hindi mo kailangang patunayan ang kahit ano sa akin, Marco. Matagal na kitang pinatawad. Bulong ni Nora.
Ang kanyang luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang mahalaga ay narito tayo, magkasama, at handa tayong harapin ang kahit anong hamon na ibibigay ng buhay. Ano ang naghihintay sa kanila? Paano nila bubuuin muli ang isang pamilya sa gitna ng abunang nakaraan? At paano nila mapapanatili ang kanilang pagmamahalan sa gitna ng mundong patuloy na nagbabanta sa kanilang bagong simula? Ang amoy ng sariwang hangin na may halong alat ng dagat ang nagsilbing hudyat ng isang panibagong umaga. Sa isang maliit, ngunit maayos na bahay sa pampang ng probinsya, malayo sa mausok at magulong eskinita ng Tondo, at sa madugo at malamig na mansyon sa lungsod, natagpuan ni Nora at Marco ang kanilang kapayapaan. Wala na ang takot na baka may kumatok sa pinto, bit-bit ang banta ng kamatayan. Ang tanging naririnig ngayon ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa buhanginan at ang malakas na tawa ng isang batang muling natutong mangarap. Nakatayo si Nora sa beranda. Pinagmamasdan si Marco at Baste sa di kalayuan. Si Marco, na dating kinatatakutan bilang isang halimaw ng mga mafia, ay ngayon ay abala sa pagtuturo sa bata kung paano magpalipad ng saranggola. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay napalitan na ng simpleng kamiseta at ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa paghawak ng armas ay ngayon ay puno ng dumi mula sa pagtatanim sa kanilang maliit na hardin. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nora. Sa loob ng ilang buwan na paninirahan nila rito, nakita niya ang unti-unting pagbabago ni Marco. Ang bawat gabi ng pagsisisi ay napalitan ng mga araw ng pagsisikap. Hindi man sila kasing yaman gaya ng dati. Ang bawat sentimong kinikita ni Marco mula sa kanyang maliit na negosyo sa paggawa ng mga kagamitang kahoy ay nagbibigay sa kanila ng dangal na hindi kayang bayaran ng kahit anong ginto. Lumapit si Marco sa kanya, bit-bit ang isang pagod ngunit masayang nangiti. Sumunod naman si Baste na tumatakbo, pawis na pawis, ngunit ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Nanay, tingnan mo, ang taas na ng lipad ng saranggola ko. Ang masayang sigaw ng bata, sabay yakap sa binti ni Nora, na pinangarap ni Nora sa loob ng mahabang panahon, ang makitang buo ang kanilang pamilya, malaya sa anino ng kasinungalingan. Hinaplos niya ang buhok ni Baste at hinalikan ang noo nito. Ang galing mo talaga, anak. Sige na, uminom ka muna ng tubig sa loob. Nang makaalis ang bata, naiwan silang dalawa ni Marco sa ilalim ng dahan-dahang lumulubog na araw. Ang langit ay napuno ng kulay dalandan at lila. Tila isang painting na naglalarawan ng katahimikan matapos ang isang malakas na unos. Dahan-dahang lumapit si Marco kay Nora. Ang kanyang haplos sa balikat ng babae ay banayad. Tila natatakot na baka mabasag ang katahimikang matagal na nilang hinintay. Inayos niya ang ilang hibla ng buhok ni Nora na nililipad ng hangin at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mukha ng babaeng nagligtas sa kanyang kaluluwa. Nora, simula ni Marco, ang kanyang boses ay naging malumanay. 1 taon na ang nakalipas simula noong mahanap mo kami sa gitna ng dusa. Sa loob ng panahong iyon, binigyan mo ako ng higit pa sa buhay ng anak ko. Binigyan mo ako ng dahilan upang muling maging tao. Naramdaman ni Nora ang kiliti ng emosyon sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang hamak na katulong na laging nakayuko. Sa harap ni Marco, siya ay isang reyna ng kanyang sariling buhay. Ang nakaraan ay nakaraan na, Marco. Sagot ni Nora, habang dahan-dahang itinatapat ang kanyang kamay sa dibdib ng lalaki. Nararamdaman ang matatag na tibok ng puso nito. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas na magkasama nating bubuuin. Kinuha ni Marco ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang simpleng singsing. Hindi ito gawa sa pinakamahal na brilyante, kundi isang gintong singsing na may nakaukit na disenyo ng mga dahon, simbolo ng paglago at bagong buhay. Nora, hindi kita kayang pangakuan ng isang palasyo,
dahil alam mong tinalikuran ko na ang lahat ng yon. Pabulong na sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at pagmamahal. Ngunit ipinapangako ko na sa bawat araw na darating, ikaw ang magiging sentro ng mundo ko. Gusto kong maging asawa mo, hindi lang bilang tatay ni Baste, kundi bilang lalaking handang mamatay at muling mabuhay para sa'yo. Papayag ka bang maging asawa ko? Ang mga luha ng kaligayahan ay dahan-dahang dumaloy sa mga pisngi ni Nora. Ito ang sandaling tila nagpawi sa lahat ng sakit ng paglalaba sa tondo, sa lahat ng hapdi ng mga sampal at sipa, at sa lahat ng takot sa dilim. Umok-mokomaka. Marco, papayag ako. Ang tanging sagot ni Nora bago dahan-dahang isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Hinalikan ni Marco ang noo ni Nora, isang halik na puno ng respeto at pangako. Pagkatapos ay dahan-dahan silang nagyakap. Pinapanood ang huling sinag ng araw na naglalaho sa abot-tanaw. Sa kanilang likuran, naririnig ang boses ni Baste na muling tumatakbo palabas, sumisigaw ng kagalakan. Ang kanilang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng mga tinik, dugo, at luha. Ngunit sa huli, napatunayan nila na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa mga sakripisyong handang ibigay para sa kaligtasan at kaligayahan ng isa't isa. Nagsimula na ang kanilang bagong simula. Isang simula na hindi na kailangang magtago sa dilim dahil ang kanilang pag-ibig ang magsisilbing liwanag sa kahit anong bukas na darating. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng tubig sa isang malinis na batis. Ang ingay ng tondo at ang marahas na alaala ng mansyon ay naging malalabo na lamang na anino sa gunita ni Nora. Sa baybay ng aurora, kung saan ang bawat umaga ay binabasag ng awit ng mga mangingisda at ang bawat hapon ay pinapatulog ng marahang dampi ng hangin, doon sila bumuo ng isang mundong payapa. Nakatayo si Nora sa gitna ng kanilang munting sala, inaayos ang kwelyo ng barong ni Baste. Ang bata, na ngayon ay 8 taong gulang na, ay nakatayo ng matuwid. Ang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Ngayon ang araw ng kanyang pagtatapos sa elementarya bilang isang honor student. Ang maliit at sakitin na biboy noon ay isa na ngayong matikas at matalinong bata. Nanay, medyo masikip po ang butones. Nakangiting sabi ni Baste na ang boses ay nagsisimula na ring magbago. Tiisin mo muna anak, mahalagang araw ito. Sobrang proud kami sa iyo ng tatay mo, sagot ni Nora habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ng bata. Pumasok si Marco sa silid, bit-bit ang isang maliit na diploma holder na siya mismo ang gumawa mula sa pinakamagandang klase ng kahoy. Wala na ang mga mamahaling relo at gintong alahas sa kanyang katawan. Ang kanyang mga palad ay may mga kalyo na dahil sa pagkakarpintero, ngunit ang kanyang muka ay mas maliwanag at mas bata tingnan kaysa noong siya ay nabubuhay pa sa gitna ng banta ng baril at kapangyarihan. Hindi tagumpay sa negosyo o sa digmaan, kundi tagumpay sa pagbuo ng isang pamilya mula sa mga pira-pirasong bahagi ng kanilang mga naghihingalong puso. Pinagmasdan ni Marco si Nora at sa isang sulyap na yon, tila muling nagbalik ang lahat ng sakripisyo ng babae. Mula sa paglalaba sa ilalim ng init ng araw hanggang sa pagtanggap ng bala para sa kanila. Handa na ba ang aking mag-ina? Tanong ni Marco, sabay akbay kay Nora. Naramdaman ni Nora ang init ng kamay ni Marco. Isang init na nagpapatunay na ang lahat ng luha noon ay may katumbas na ligaya ngayon. Habang naglalakad sila patungo sa paaralan, nadaanan nila ang simbahan kung saan madalas silang magpasalamat. Napaisip si Nora sa 3 tanong na madalas niyang itanong sa sarili noong sila ay nagtatago pa sa dilim. Napatawad na ba niya ang lahat? Oo. Ang galit kay Dante at sa mga taong nagpahirap sa kanila
ay tuluyan na niyang ibinaon sa limot. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga nagkasala, kundi para sa kanyang sariling kapayapaan. Mayroon na ba silang tunay na katahimikan? Higit pa sa katahimikan ang natagpuan nila. Nakahanap sila ng kahulugan. Si Marco ay hindi na tumitingin sa kanyang likuran dahil sa takot. Tumitingin na siya sa unahan dahil sa pag-asa. Ano ang aral na iniwan ng kanilang kwento? Na ang tunay na ina ay hindi nasusukat sa dugo o sa sakit ng panganganak. Ang tunay na pagiging magulang ay isang desisyon na manatili sa tabi ng isang bata kahit ang mundo ay gumuho na, at isang sakripisyo na itaya ang lahat para sa isang buhay na hindi sa iyo nagmula, ngunit sa iyo nabuhay. Matapos ang programa sa paaralan, bumalik sila sa dalampasigan. Habang tumatakbo si Baste sa buhanginan, bitbit ang kanyang medalya. Naupo sina Nora at Marco sa isang lumang troso. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng mga kulay na ginto at rosas sa kalangitan. Salamat, Nora, bulong ni Marco, habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Salamat sa hindi pagbitaw noong ako mismo ay bumitaw na. Wala nang pasasalamat, Marco, sagot ni Nora, habang nakatingin sa malawak na dagat. Ang pag-ibig ay sapat na kabayaran para sa lahat. Sa sandaling iyon, ang hangin ay tila humaplos sa kanilang mga mukha. Dala ang pangako ng mas marami pang umagang puno ng liwanag. Wala nang onomatopeya ng baril o pagsabog. Ang tanging tunog na narinig ay ang mahinang himig ng mga alon at ang pintig ng dalawang pusong nagtagumpay laban sa tadhana. Ang nanay, na hindi kadugo, ay naging pundasyon ng isang tahanang hindi na muling mayayanig ng anumang unos.